Ang gusto naming malamang lahat, Ate Annabel, ay kayo pa rin ba ni Eddie hanggang ngayon? Kayo pa rin hanggang ngayon? Gano'n na kayo katagal ni Mang Eddie? Nakilala ko po siya nung 2010. So, 2 years na kayo. So, bakit nung pumasok ka, kay Ate Tess ka nagagalit? Kasi po yan naturing ang kaibigan ko. Sandali lang, Ate Tess! Kanina pa ho kayo sugod ng sugod! Bakit naman po ninyong sinungaling? Ka lang kasi wala nang perang binibigay sa'yo. Sa akin na lahat. Paano nangyari? Nagagalit si Ate Tess kasi hindi na siya binibigyan ni Kuya Eddie ng pera. Ikaw na ang binibigyan. Oh, wala na kasi siyang pantongit. Wala na siyang pantongga. So ang tanong, kanino galing ang pera, Mang Eddie? Galing po kay Alvin. Kawawa naman si Alvin. Kapal ang mukha mo. Ikaw rin. Ang kapal ang mukha mo. Inuhutot mo yung pera na binibigay ko sa kanya. Bakit? Mahal niya ako kaysa sa'yo. Ganun natin yung Paano mo nasabi, Annabel, na mahal ka? Kasi lahat ng gusto ko binibigay niya. Kung anong hingin ko sa kanya, kung magkano utang ko Alam mo sa bang kanya. may anak siya? Opo. Ikaw, may anak? Meron po. Ilan? 4. Asan ang asawa? Uuwi lang siya kung kailan gusto niya. Dahil may ibang pamilya o may trabaho? May trabaho po. So pinadadalang ka rin ng pera? Opo. Kung 1 + 1 = 2. Alam mo bang meron pa siyang kinakasama? Alam ko po. Ay, ang hilig po ninyo sa komplikasyon. Bakit po ninyo gustong komplikadong buhay, Mang Eddie? Sabi naman po ninyo, okay na kayo kay Alvin, masaya kayo, mahal nyo Kasi siya. O bakit naman po niloko nyo ngayon si Alvin? Ano naman ang pagkukulang ni Alvin? Kasi, Lakas pa kaya ng gusto mo, ikaw ang magpaano siya sa kasi kapatid kung mo. pupunta ako doon sa kapatid ko, laging nandun nagtutungin. Lakas Nagpapakita ng pa, motibo lakas sa pa, akin. kaya Kaya ako hindi- O bakit kayo pumikit? Kasi, Kung nagpapakita ng siyempre, motibo, lalaki ako, dapat pumikit hindi ko kayo. maialis na matukso rin sa kanya. Tukso! Pero Gano'ng katotoo, Kuya Eddie, na masakit man pakinggan, pero ang sinasabi mo o ang naikwento mo sa mga staff namin na kinausap ka ay parang libangan mo lang si Annabel at hindi ka seryoso, pampalipas Ganun oras nga lang. po. Wow! So, Nagbigay ang ako sa tanong ko po kanya. sa inyo ngayon, Mang Eddie, lahat po ito ng ginagawa nyo ngayon, pag nakaharap po ninyo ang anak ninyo, paano po ninyo ipaliliwanag? Pagka may edad na siya, pwede ko nang ipaliwanag sa kanya. Sa ngayon, ang gusto ko lang, makita ko lang yung anak ko muna. Matapos po nating marinig ang kwento ng buhay po nila at ng kanilang problema, mukhang lumalabas, si Ate Ninita pa ang medyo okay-okay. At mukhang si Ate Tess, si Mang Eddie, si Alvin, at ganun din si Annabel, ay kailangang makausap at magabayan din ng ating pong trio tagapayo dahil may mga ilang bagay pa ho na dapat ay medyo mapaliwanagan po kayo at baka mas maunawaan po ninyo kung ano yung mga dapat nating pahalagahan at kung alin yung mga dapat nating bigyan ng importansya din. Kahit karapatan mo pa na bisitahin, i-assess pa rin yan ng hukuman. I-assign ka sa social worker. Kakalkalin lahat ang ano mo. Oh, diba? Itong relasyon mo kay Alvin, kakalkalin yan. Relasyon mo dito, kakalkalin yan. Anong hanap buhay mo? Ibig ko sabihin, i-establish ng court kung competent ka na may exercise mo yung iyong karapatan. Paninindigan natin ngayon, alam mo, anak, kaya kita nilayo para sa kabutihan mo. Alam mo, anak, kaya nga ako lumayo eh. Kasi ayokong magkakaproblema ka. Kung magkakaproblema ka sa eskwela, sabihan mo sa akin kaagad. May mga bagay pa ho ba tayong nadiskubre sa ating counseling, Attorney Ben, o mas na unawaan na po ng ating mga bisita ang kanila pong problemang pinagdadaanan? Sa pakikipag-usap ko tiyang amin kay Mang Eddie, ay nalaman kong talagang gusto pa rin niyang sabi nga ay dalawin ang kanyang anak dito kay Nenita. Subalit alam mo, Mang Eddie, bagaman sinabi kong karapatan mo yon, ngunit hindi
porke meron tayong isang karapatan ay kagyat, ay kaya na natin o dapat na nating ipatupad. Kundi may limitasyon ang bawat karapatan. Nakita ko sa'yo na kung ngayon mo ipaggigiitan kay Nenita na dalawin mo at gusto mong makita yung iyong anak sa kanya at ayaw naman ni Nenitang ipakita sa iyo yun, ay baka magtatagpo kayo sa hukuman. At pag nagtagpo kayo sa hukuman, ikaw ngayon ang magpa-file ng petisyon. At hindi ko naman sa pre-prejudice yung karapatan mo, ngunit alam mo, mahabang proseso yon. So, ang akin na lang may advice sa'yo, Mang Eddie, ay siguro pag nakita ni Aling Nenita na nareforma ka na, ay baka pag dumating yung pagkakataon na meron ka ng paninindigan, ay malaya mo nang mapuntahan at maaring hindi na magkakaroon ng oposisyon sa panig ni Aling Nenita. At maaring sa araw na yon, makita mo na ang iyong anak. Yun lamang. Sinabihan ko nga po dito si Aling Nenita na kung magkakaroon siya ng problema, na alam ko, iyon ang kanyang predicament ngayon, Chang, eh. Dahil kung sakasakali man na mangyari na ito, yung mga possibilities na mangyayari sa kanyang anak, na baka tuksuhin or whatever, sabi ko sa kanya, hindi, ang priority natin dito, yung welfare at saka yung safety ng anak mo. Kung sakasakaling mahihirapan ka, ang aming staff, pwedeng tulungan, ipapakounsel natin yung iyong anak sa isang child psychologist, sa aming sa aming opisina, sa aming clinic, tutulungan ka namin. Kasi alam ko yung maaaring pagdaanan yung aftermath nito na maaaring magdulot na hindi nakikita nitong si Mang Eddie yung ginawa niyang problema. Yun nga yung sinasabi ko kayo gumagawa kayo ng problema tapos ibinabato niyo sa ibang tao. Sana maintindihan niyo at magkaroon kayo ng konsensya na wag niyong gagawin ito na mapalala pa yung kondisyon na ito. Ito po, nabigyan tayo ng oportunidad na para ayusin ang buhay natin. Ayusin niyo naman. Yun lang po. Napakalaki pong karangalan yun para sa ima na kinlalin ka ng iyong anak. Ngunit, paano mo maipakikilala ang sarili mo bilang ama sa iyong anak kung para sa anak mo ay magiging kahiya-hiya ka? Kaya po, huwag ka man malungkot man sasabihin ko dahil nagkaisa po kami ni Doktora na i-discourage ka na makilala mo muna ang iyong anak hanggat hindi ka nagbabago. Ini-encourage kita na itama ang daan mo. Maging hamon ito, Kuya Eddie, para sa iyo ay sana naman magbago ka na, ituwid mong landas mo, at ilayo mong sarili mo sa anumang kasalanan. Salamat. Thank you very much po sa ating trio tagapayo. So ikaw ngayon ang tatanungin ko, Ate Nenita, ano ba ang talagang desisyon mo matapos yung naging counseling? Okay na po sa akin na kung sino man yung sasamahan niya, basta wag po niya kaming guluhin. Okay. Okay So naman paano po na po yung pagbisita ni... Okay naman po na mabisita niya doon yung bata. Basta wag na siyang magsama ng kinakasama niya o ano pa man. Kay Siya babae lang man mag-isa. o kay Becky? Siya lang mag-isa Oo, po. Tapos oo. mag-usap po silang mag-ama. Saka Kasi sana nga po, ang ayusin mahalaga natin. dito, Mang Eddie, hindi pa nga ho ninyo kilala yung anak ninyo Hindi pa kayo nakakakumbaga sa unang hakbang, wala pa ho kayong nagagawa. Babago na po ako para makita ko yung anak ko. Yun! Ang gusto ko rin malaman ngayon, Alvin, narinig mong lahat-lahat ng ito, lahat ng mga pinaggagawa ni Mang Eddie, ano ba ang iyong desisyon? Pina po yun, tama na yung gulo. So tama na yung gulo. Paanong tama na yung gulo? Hindi ko maintindihan, Alvin. Walayan ko na lang siya. So hangad namin din, Alvin, na dumating yung araw na talagang mahanap mo rin yung tao na masasabi mo nga makasama mo hanggang sa pagtanda mo, di ba? Kung sino man yon, hindi ba? So handa po kayong tanggapin, Mang Eddie, ang desisyon po ni Alvin na kayo daw po ay maghihiwalay na. Handa po ako. Paano po naman si Annabel? Wala na, bahala na siya sa buhay niya. Ano po? Wala. Wala na
kumain. Diyos ko, bahala na daw si Annabel sa buhay niya. Diyos ko, Annabel, naririnig mo ba yan? Yan ba yung lalaking ipapalit mo dun sa mister mong nagpapakahirap na nagtatrabaho? Hindi siya kailangan, pera lang niyang kailangan ko. So, parang wala na rin kayo, ganon. Bahala na, kanya-kanyang buhay na. Eh, ang mainit na mainit si Ate Tess. Nahimasmasa na po ba kayo, Ate Tess? Gusto niyo po bang makipagkasundo sa kanila? Hmm? Okay namang mag-ayos din kami para alang-alang na lang sa bata. Aha. Paano po kayo magkakaayos kung nakataas po ata yung inyong kilay po? Paano po? Ah, okay. Si Annabel, ayaw pa niya na makipagbati. Ayaw pa. Bakit po? Saka na lang Ay, uunawain po namin at iintindihin po namin yung inyong desisyon. Siguro po ngayong na pag-usapan na natin ang lahat ng ito at nabigyan na rin po kayo ng advice ng ating trio tagapayo, hangad po namin na maging simula na po ito para mabuksan po ang inyong puso't isipan na kung meron man pong mga dapat ayusin ay eto na yung simula na yon. So maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay po niyo sa amin dito sa Face to Face. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Bahagi na po ng ating buhay ang pagkakaroon ng mga problema. At kahit mahirap at masakit ang mga ito, ay hinaharap lang po natin ito ng may lakas ng loob para mabigyan agad po ng kalutasan. Idaan natin ang lahat sa magandang usapan at kapag nalaman na po ang bawat panig, siguradong may mabubuo naman po tayong solusyon. Sa kabilang banda, hindi rin po solusyon sa problema ang labis na paghingi ng tulong sa kapwa dahil may hangganan din po ito. Umpisahan po natin sa sarili mismo kung paano nga ba natin matutulungan ang ating sarili bago po ang iba. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi po sagot ang pagtakas para masolusyonan ang isang problema dahil maaari pa itong magbunga ng mas malaki pang suliranin. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat din sa iyo, Hans Mortel. Sa Dance Squad, thank you din. Kay B1 at kay B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera. Thank you din sa pagtitiwalang binigay ng ating mga besita. At salamat din po sa lahat ng ating mga kapatid na nakikisawsaw sa atin araw-araw. Mula po sa ibang bansa, salamat po sa inyo. Sa mga gusto pong sumali dito at makisawsawan sa amin dito sa Broadway Studio, i-text nyo lamang po yung numerong nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. At sana, mga kapatid, araw-araw nyo rin po kami samahan sa Good Morning Club. Alas 5 po yan hanggang alas 7:30 dito pa rin po sa TV5. Muli, ako po ang inyong pamansang kapitana. Ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Kitang-kita raw niya ang pananakit sa bata. Sinipa nung aling Nini, yan yung ako. anak ni Maribel. Mainit lang daw ulo niya. Kayo po ba pag mainit ang ulo nyo, anong ginagawa nyo? Inom ng tubig. Tama nga naman. Si ating mainitin ang ulo, likas na ba sa gulera? nagsabunutan talaga kami, ma'am. Kasi Ilang beses po nangyari yun? Maraming beses. Paano kung may lumaban sa kanya? Sa palagay po ba ninyo, naaalagaan ng mabuti at maayos? Bakit naguhubad na ng sapatos? Na-nervyos ako dun, ha? At pati ang anak niya itinalikuran na siya. Kasi pagkamali lang, maluhin ka ng alis, ting-ting talaga. Kahit sa mga tao, sisigawan ka, mumurahin ka. Masakit sa akin, lalo sa anak ko makita. Kasi ayaw ko yung mangyari sa akin yung nangyari noon. Face to Face, ngayong Miyerkules, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5. Ang susunod na programa ay